magluluto time tayo. Nagluluto ako ng tuna, pakita ko sa inyo. Guys, nagluluto ako ng sibuyas muna. Yan ang kakainin ko. Tapos, maybe tonight, kakain ako ng dinner sa labas. Ayan. Ito yung tuna. Ayan. So, anyway, may cappuccino ako dito. And coffee, cappuccino. Ang mura-mura lang to dito, guys. So, yan, guys. Habang nagluluto tayo. Alam niyo, may pasa ako dito. Nakita niyo ba? Pinakita ko na kanina. No. Nagkaroon ako ng pasa. Ang sarap. So, yan. Open natin to, guys. Ito ang dinner ko. Ay, lunch. Ito ang nagla-lunch. Alas 11:41 na. So, yan lang. Kanina, pumunta ako sa Lucky Plaza para ipadala yung tambayan ng insurance ko. Ayun. Sobrang hirap kapag maraming tao. Alam niyo, tamad talaga. May pagkatamad talaga ako minsan kapag yung pumila ka kasi long queue siya. Tapos ipakita ko sa inyo yung resibo ko. Ito yung resibo kapag nagpadala ka ng pera sa Pilipinas. So, ang daming pila. Ang daming pila. Ang tamad, alam niyo yung pila, yung queue, ang dami. Kahit maulan. At saka ngayon, lahat ng tao naka-jacket. Sobrang kasing lamig dito ngayon sa Singapore. Tapos, ang ulan ng ulan. Kaya, yun. Alam niyo, very thankful ako. Kasi, diba, bayad na whole year yung ilaw, tubig ko, yung nag-aasikaso ng bahay ko si Tito, nabayaran ko na sila. Very thankful ako kasi hindi ako pinapabayaan ni Lord. Yun. Tapos, syempre, sa blessings na, alam mo yun, na feelings mo na madadown ka na, pero bigla kang tinataas ni Lord. Yun. Thankful ako kasi hindi niya ako pinapabayaan. How many years na diba sa 13 years ko na dito, every year, talagang nakaka-survive ako at nababayaran ko yung mga obligation ko. Tapos, natapos ko na lahat ng obligation ko, bayad ko na buong taon, bayad ko na insurance ko buong taon. So, pati anak ko, allowance niya, kompleto na. So, ang iisipin ko na lang ngayon is mag-iipon ako ng pera, pambayad ko next year. And then, kapag nakapag-ipon ako ng pambayad ko next year, tapos magtatabi ako ng konti savings, and then, luho ko na para sa sarili ko. Ayun. May nagsabi sa akin na, dapat daw mag-enjoy ako sa buhay. So, maybe, baka someday, hindi pa natin sure, kasi hindi ko pa alam kung ano yung laan ni Lord. Pero, maybe, i-enjoy ko yung pera ko muna sa pagpapaganda. Kasi, need natin yun, tumatanda na tayo. So, habang tumatanda tayo, kailangan natin maging, hindi na tayo nagiging pabata. So, unahin muna natin yung mga importanteng bagay, tulad ng mga insurance. Para kapag nag-retired na ako, may nagtanong bakit ang laki ng insurance ko. Kasi ang insurance ko is 50,400, tapos ang pinapadala ko, 54,000. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nag-60 years old na ako, pwede kong makuha every month is 19,000. 19,000. Yan ang iniisip ko. Kasi kapag mababa lang yung binabayad mo na sa insurance mo, isipin mo na lang mababa din yung makukuha mo. Pero kapag malaki yung nilalagay mo sa SSS mo, malaki yung pension mo. So, medyo hindi ako mag-worry. Especially single ako, diba? So, yun. Ayun lang. And then, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Basta gusto ko lang na hindi ako magsisi. Ayoko yung sayangin yung pagkakataon na binibigay ni Lord sa akin na trabaho, na nakakabayad na nababayaran yung insurance ko. Ayun, so 5 years na lang guys. Magiging okay na yung insurance ko. And then, sobrang sarap ko. Ay! Tumatalsik. Sobrang sarap lang ng feeling na yung obligation ko bilang adult na gagampanan ko. Na akala ko hindi ko kaya is kaya ko pala. Kaya ko kahit mag-isa lang ako. Proud ako sa sarili ko na nakakaya ko lahat kahit mag-isa lang ako sa buhay. Ayun. Alam mo, 13 years na akong alone guys. 13 years alone. Yun.
Tapos, never ko pa na-enjoy yung life ko, to be honest. Yung enjoy na, as in, nai-enjoy. No. Dito na yung ulam ko. Ito pala, so yan. As in, hindi ko pa nai-enjoy yung, ngayon na lang. Kasi yung anak ko, 16 years old na siya, magsi-17 niya. Baliw. Ay, bulol. Magsi-17 na siya. Kapag 18 na siya, 40 years old na ako. As in, talagang magkakaroon na ako ng freedom, magagawa ko ng gusto. Kasi siya, mag-aaral na siya, magka-college na, and then, pag nag-college na siya, magpa-part-time siya. Tapos, kapag, diba, sabi ko nga sa inyo, kapag buhay pa sila lolo't lola, tutulungan siya na makapunta sa ibang bansa. Ayun. So, I feel so blessed. So, yun lang. Naikwento ko lang sa inyo. And then, sana matupad yung mga buong pangarap niya na mahigitan yung nagawa ko. Yung di lang nanay niya. Ganun. Sana kapag siya rin nagkaroon ng sariling pamilya, sana buo siya. Ganun. Sana huwag niya na lang gayahin na maging single. Yun. Sana makapag-asawa siya ng matino pagdating ng araw. Ganun. Yun lang pangarap ko sa anak ko. Yung makapag-asawa siya ng mga kasama. Or mag-i-enjoy muna siya bilang dalaga. Ganun. Mag-explore siya. Hindi ko siya pipigilan kung ano yung mga gusto niyang gawin. Basta masaya siya. Basta matino siya. Wala siyang ginagawang mali sa kapwa. Ayun lang. Ay, 2 taon na lang. Kahit ngayon, alam nyo ba, the reason why din na hindi ako makapag-enjoy. Kasi nga nandito pa sila lola at lolo. Pero kapag wala na sila lolo at lolo, ayun, siguro, pwede na akong gumala-galas every Sunday, ganon. Pwede naman akong gumala, although pwede naman akong gumala. Kaso nga lang, syempre natatamad din naman ako. Natatamad na papagod na rin ako. Ayan. Pag sa trabaho. So anyway, yun lang. Naikwento ko lang sa inyo. Masyadong madaldal lang nanay niyo. So anyway guys, dito ka na yung inyong vlog. And then kakain na ako kasi gutom na ako. As in, gutom na ako guys. Nagugutom at saka maulan dito. Sobrang maulan dito maulan sa Singapore. So anyway, bye guys and God bless.